Special coverage. DZRH Special coverage. Ito pa rin po ang special coverage ng DZRH, DZRH TV at DZRH Online sa atin hong pagbabantay sa mga kaganapan sa loob at labas ng Metro Manila kaugnay ho ng paghagupit ng habagat. Medyo kakalma at medyo maya-maya ilalakas ho ulit ang pagulan, kaya wag ho tayo magpakakampante, magdala ng panangga sa ulan, magdala ng payong, kapote. Kung hindi naman importante ang lakad, wag na munang tumuloy. At sa mga ngahas pa rin, sa mga nasumuong sa baha ang inyong mga sasakyan, ingat-ingat ho kung hindi naman mahalaga yung pupuntahan, mahalagang maipagpaliban muna. Samantala, kamustahin naman natin ang 6th District ng Bulacan, sapagkat dyan ho sa Bulacan, marami rin ho palang mga kababayan tayo ang apektado ng pagbaha dahil ho sa walang tigil na pagulan, gayon din ang pagpapakawala ng tubig ng may dam din dyan na nagpakawala rin ng tubig, at maraming mga residente sa atin ang inilikas. Kasama na natin si Kong Ador Pleito ng 6th District ng Bulacan. Ka-Ador, magandang maulang tanghali po. Si Yuel Reyes po ito ng DZRH. Loel. Opo, Kong. Opo. Opo. Ang hapon po. Saka lahat po ng nanonood nakikinig sa DZRH. Good afternoon po sa inyong lahat. Opo. Kong, as we speak now, kamusta po ang sitwasyon po sa inyong lugar? Medyo maulan pa ho ba? Kahapon po hanggang kagabi, napakalakas. Kailangan ngayon medyo wala na, pabugso-bugso na lang. At sa kasalukuyan, umabot po sa kabuang mga 818 pamilya o 2,500 individuals mula sa 16 na barangay dito sa ika-6 distrito sa kapuan ng bayan ng Angat, Norsagaray at Santa Maria. Yun namang mga aking mga mayors dito na napakasipag na umiikot din at tayo umikot din at tayo yung ating Angat River lalo ang aking binabantayan sa yung Santa Maria River sa aking bayan sa Santa Maria. Ang normal kasi naman talaga sa Angat River 210 at ang spilling level 212. Ngayon kanina umaga 193.6, kaya malayo pa naman po ang level ng taas ng tubig sa Angat. At kasi para malaman po ng ating kababayan yung flow ng tubig, kasi nagtatanong sila tungkol sa Marikina River, Pasig River at saka yung Angat River, Santa Maria River. Iba po. Dito ho sa amin sa Angat River, yung tinatawag natin Angat River kasi umpisa sa Ipo Dam, nasa Norsagaray po yon, pababa dito sa Angat, bayan ng Angat, tutuloy po dito sa Bustos. Yung Ipo, Bustos, Pulilan, Baliwag, Kalumpit, Hagonoy, tuloy po ng Manila Bay. Ganoon ang flow. At saka yung Marikina, nami-misinterpret nila pag tumaas ng tubig ng Marikina, akala nila dahil dito sa Ipo Dam. Hindi po. Ang Marikina River naman po kasi, yung river system, kasi na-assign po ako dyan na matagal. Nung ako ay nasa public works po, 70, matagal ng panahon. At yan ay yung Marikina River at yung Montalban. Nanggagaling ang tubig doon, papunta sa yung Marikina River system natin, papunta sa Pasig River, tuloy na po ito agad sa Manila Bay. Opo. Ganun po ang flow ng ating... Sa kasalukuyan naman po ay dahil sa habagat ay nananawagan na lang po tayo sa ating mga kababayan sa 6th District. Opo. Na alam ko na aking mga mayors naman ay gumagalaw talaga, mga local government units na nandyan lahat sila. Ay yung karamihan naman kasi ang tinamaan lang po dito, mapalad po kami, mataas ang aming lugar. Yun lang mga sa tabi o gilid ng mga ilog. Gaya ng Santa Maria River, yung lahat ng tubig na nanggagaling sa taas ng bundok sa San Jose, papunta rito sa ilog mula sa siyudad ng San Jose, tutuloy po dito sa Santa Maria River namin. At iba naman po yung sa Angat River, na sinabi ko na kanina, tutuloy po ito papunta sa Hagonoy, labas ng Manila Bay. Opo, kamusta naman Kong yung pangangailangan ng mga kababayan ho natin? Ang 6th District, kinabibilangan po ng Angat, Norzagaray, Santa Maria, ano-ano po yung mga tuloy-tuloy pa naman po. At kami ay nakapagpadala na rin ng mga relief goods namin, mga bigas,
canned goods, saka tubig na malinis sa tubig na inumin nila. Tuloy-tuloy po to. At ako mismo nagpunta nga ron at tinignan ko rin yung mga tulay namin at mas concerned ako sa mga bridges namin pag ganito na mataas ng tubig. At yan naman po kasama ko kanina yung kapitan ng Bagbagin dito sa Santa Maria. Nagpamigay kami doon ng mga relief goods. Ganon din po dito sa ibang lugar sa Angat, Norsagaray. Opo. At yung si Mayor Hermar, siya mismo ang nag-aasikaso dyan sa Ipo. Kasi sa Ipo Dam, mayroong lugar dyan na hindi kami makapunta ngayon dahil sa malakas mataas, mahirap tumawid pa yung Sapang Munti sa Sapang Anginan. Opo. Dito sa San Mateo. Mahirap tumawid at nangangailangan na rin ng gamot. Sabi ni Mayor Hermar, okay naman okay lang sila, may kumpleto sila ng gamot na pamimigay nila bukas pag bumaba pa ng tubig. Mga gaano karami pa po kung yung mga lugar na aabutin pa ho natin, kasama na ho yung nabanggit nyo na lubog pa rin dun sa hindi natin matawid dahil baha talaga. Karamihan nag-subside na, mga evacuation centers namin po dito, evacuation center close na, sarado na. Wala na po sila sa mga evacuation center. Pero tuloy-tuloy pa rin, ha? Kasi ngayon lang, wala nang ulan dito. Umpisa kanina umaga pa, hindi na umuulan dito sa Santa Maria. Iwan ko lang sa ibang mga lugar. Kaya lang sa amin dito, sa tatlong bayan, hindi na masyado. Pabugso-bugso lang, paminsan-minsan na lang, hindi gaya kahapon hanggang gabi. Opo. Panghuli na lang kong mensahe po natin sa mga kababayan natin, lalo na po sa mga kababayan nating apektado dyan ho sa ika-6 na distrito ng Bulacan. Salamat, Loel. At ako'y nananawagan sa ating mga kababayan na mapagmatyag at nakahanda dapat. At sumunod po tayo sa mga utos at tagubilin ng mga otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Salamat po at magandang hapon, Loel. Thank you very much, DZRH. Maraming salamat po, Kong Ador Pleito ng 6th District ng Bulacan. DZRH Special Coverage.